Narito na pala ang aking bunsong anak na si Amy. Ngumiti siya nang marinig ang sinabi ng kanyang ina, habang naglalakad siya papunta sa kanilang hapagkainan. Humalik siya sa pisngi ng kanyang mga magulang, ngunit natigilan siya nang makita ang hindi maipintang itsura ng kanyang kapatid. Mabuti naman, at umuwi ka na, Amy. Kamusta naman ang pagiging modelo mo? Tanong ni Gloria. Okay naman po, Mama. Part-time ko lang po ang pagmamodelo. Mas focus po ako dito sa hasyenda natin. Nakangiting sagot niya. Tamang-tama. Nagluto ako ng paborito mong pagkain. Saad ni Gloria. At tinawag ang dalawang kasambahay para asikasuhin siya. Tinignan niya ang apat niyang kapatid na tahimik na kumakain. Alam niyang galit ang mga ito sa kanya. Dahil sa kanya lang naman nakapangalan, ang lahat ng lupa, ari-arian, at ilang kumpanya ng pamilya dahil siya ang bunso. Kung meron man, na pagmamay-ari ang apat niyang kapatid, konti lang kumpara sa kanya. Kaya alam niyang may lihim na hinanakit ang mga ito, dahilan para magkaroon ng tensyon sa mansyon. Masaya ako na kumpleto tayo. Sabi ni Theodore. Masaya ka lang naman po, dahil nandito ang paborito mo anak, Papa. Sabi ni Raymond, ang panganay nila. Huwag na kayong magpanggap ni Mama, dahil alam naman nating lahat kung sino talagang inaabangan niyo. Nakangising sabi ni Grace, ang pangalawa. Tumigil nga kayo, kababalik lang ng kapatid ninyo. Isa pa umuwi siya dito. Tutulong na siya sa pamamahala ng hasyenda. Saway ni Gloria sa mga anak. Umirap si Gladys at natawa. Siya naman talaga ang tagapagmana mo, hindi ba, Mama? Parang hindi mo kami anak. Si Amy, ang magmamana ng lahat na dapat kay Kuya Raymond, dahil siya ang panganay. Ano nangyari? At bakit bunso ang magmamana ng lahat? May dahilan ako para gawin yun, Gladys. Isa pa malaki ang tiwala ko kay Amy. Alam ko magagawa niyang iangat ang ating negosyo. Bilang kayo naman na nakatatanda sa kanya, gusto kong tulungan niyo siya para sa ikabubuti ng ating hasyenda. Sagot ni Gloria. Nagkunwari siyang walang naririnig habang kumakain. Napag-usapan din ang mga gagawin nila sa loob ng maraming buwan. Ramdam na ramdam niya ang matalim na tingin ni Gladys sa kanya. Ngunit hindi niya yun pinansin pa. Maraming taon na siyang nagtitiis sa ugali ng kanyang mga kapatid. Dahil labis kung maliitin ng mga ito ang kakayahan niya. Porque siya ang bunso sa kanilang 5. Congrats! Bati ni Tamara, ang pangatlo sa kanilang magkakapatid. Nakangisi ito habang nakatingin sa kanya. Tagapagmana ka na ng hasyenda. Anong pakaramdam na ang bunsong anak ng marasigan at wala pa sa kalahati ng kakayahan ni Kuya Raymond ang magmamana? Hindi ko gusto ng gulo, Ate Tamara. Hindi mo nga gusto ng gulo, pero grabe ka kung umangkin ang hindi dapat sa'yo. Buliyaw nito. Bumuntong hininga siya. Hindi ko kasalanan kung ako ang gusto ni Mama para sa ari-arian. Aminin man natin sa hindi, marami kayong ginawang kasalanan sa mga magulang natin. No wonder they don't want the 4 of you to manage your business. Noon pa man, nakahanda na siya para sa galit ng kanyang mga kapatid na walang ibang ginawa kundi bigyan ng sakit ng ulo ang kanilang ina. Isa sa mga dahilan kung ba't siya ang pinili, dahil hindi mapagkakatiwalaan ang apat niyang kapatid, at ilang beses yan ang napatunayan yun kasama ang ebidensya. Aalis mo muna ako, Mama. Paalam niya sa ina. Ano, anak? Malalim na ang gabi, saan ka pupunta? Tanong nito habang abala sa pag-aayos ng mga papel sa lamesa. May kikitain lang po akong magazine photographer. Mag-iingat po ako, Mama. Saad niya at humalik sa pisngi ng ina. Siguraduhin mong mag-iingat ka, bumalik ka dito bukas. Opo, Mama. Huwag niyo po ako masyadong mamiss, ha? Hinanap niya ang mga kapatid, ngunit hindi niya nabalak magpaalam sa mga kontrabida sa buhay niya. Sumakay siya ng kotse papunta sa address na binigay sa kanya ng kakilala niyang photographer. At habang nasa biyahe, napabuntong hininga siya. Nag-aalala siya para sa kanyang ina at sana lang walang stress o panganib na mangyari sa loob ng malaki nilang mansyon.
habang pinamamahalaan niya ang hasyenda. Hello, Amy. Bati ni Zeus. Sinarado niya ang pinto ng kotse na makalabas siya. Talaga bang sa liblib na lugar na ito tayo mag-uusap? Mas tahimik dito. At nasa loob ang mga kasama ko. Alam mo naman na ikaw ang mapagkakatiwalaan namin dito sa proyektong niluluto namin. Bilang sikat na modelo, kailangan ka namin para mas makilala ang proyektong to. Nakangiting sabi ni Zeus. Tinignan niya ang lalaki at agad siyang kinabahan. Hindi pa mo siya nakakalakad patungo sa loob ng maliit na bahay, biglang may humawak sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya at mabilis na hinampas ng bagang lalaki. Sumigaw siya at mabilis na tumakbo. Lalo na, nakita niya ang paglabas ng mga kalalakihan mula sa loob ng isang bahay. Bole niyo! Di pwede makatakas yan! Baliw ka, Zeus! Pinagkatiwalaan kita! Sigaw niya pabalik. Kabado siyang tumakbo at kahit nasusugatan, pinilit niya makalayo. Napasigaw siya nang hawakan siya ng isang lalaki. Ngunit mabilis niyang kinagat ang braso nito at sinipas sa tiyan bago siya tumakbong muli. Sira ulo kang babae ka! Sigaw ng lalaking kinagat niya. Shit! Hindi pwede! Napamura siya habang tumatakbo. Napalunok siya nang makita ang dagat. Madilim at tanging mga bituin na lang sa langit ang nakikita niya. Napadaing siya ng tamaan ng bala ng baril ang kanyang braso. Napatingin siya roon habang hawak ang braso niya. Hindi niya akalain na magiging ganito kamiserable ang buhay niya ngayong gabi. Sinabi ko naman sa'yo, Amy, mag-uusap lang tayo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sino nagutos sa'yo? Tanong niya habang umaatras. Ngumiti ang lalaki. Sumama ka sa amin at di kita sasaktan. May kinuha ito sa bulsa at sininghot. Sige na, Amy. Baliw ka. Dapat nun pa kita sinumbong, hindi ka pa rin nagbabago. Sigaw niya sa galit. Nagtagis ang panga nito. At bago pa siya makuha ni Zeus, sumakay siya sa isang bangka. Ngunit tumama ang tagiliran niya sa dulo nito para mapatumba siya. Mabilis siyang sumakay. Tinulak pa palayo ang bangka gamit ang nakitang sagwan. Sa abot ng kanya makakaya at sa takot na nararamdaman niya, mabilis niyang ginamit ang emosyon upang mapalayo. Duguan man ang braso, maraming sugat ang pisngi. Butas man ang suot na dress, hindi siya nagpatalo. Amy! Sigaw ni Zeus. No. Bulong niya at tumulo ang luha sa kanyang mga mata bago niya naramdaman ang pagdilim ng kanyang paningin. Ay, ang ganda naman ito. Sino kaya siya? Dahan-dahan na ginalaw ni Amy ang kanyang daliri, maging ang katawan. Nangunot ang noo niya at naalala ang nangyari sa kanya. Hindi niya idinilat ang mga mata dahil sa takot na baka mga tauhan ni Zeus ang nasa harapan niya. Parang kilala ko siya. Tawagin mo ang Tito Daniel mo. Boses ng isang babae. Opo, sagot ng bata. Nang marinig ang yabag ng mga tao, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at nasilaw sa sinag ng araw. Agad siyang bumangon at umupo para pagmasdan ang nangyayari sa paligid. Nakita niya ang tela sa kanyang dress. Nakaikot sa kanyang braso para tumigil sa pagdurugo yun. Tito Daniel, baka kailangan niya ng tulong mo? Sabi ng batang babae. Sino? Ayun po yung magandang babae. Saad ng batang babae at tumakbo kasama si Daniel. Nahati sa gitna ang mga tao. Doon niya nakita si Daniel na nakasuot ng simpleng black short at isang white polo t-shirt. Nangunot ang kanyang noo dahil pamilyar ang mukha nito. O tila ba nakita niya na ito kung saan man. Dala nito ang isang jacket na ibinigay sa kanya para takpan ang katawan. Kilala mo? Tanong ng isang babae. Oo, kilala ko. Napasinghap siya sa gulat nang buhatin siya ni Daniel. Kaya napayakap siya sa leeg nito at napalunok. Inalala niya kung saan niya ito nakita, pero alam niyang nagkaroon na sila ng interaksyon noon. Salamat. Ano nga ulit ang pangalan mo? Mahina niyang sabi. Daniel ang pangalan ko. Wait, the fisherman? Pero ba't ang laki ng bahay mo dito? Tinitigan siya ng lalaki habang may munting ngiti sa labi. Mahabang kwento. Pwede ba akong tumuloy dito? Tanong niya.
dahil lulubusin niya na ang pananatili dito. Pwede. May isang kwarto pa naman sa taas. Katabi ng kwarto ko. Babayaran ko lahat ng gagastusin mo, pati na rin pagpapatuloy mo sa akin dito. Nang makaalis si Daniel, napapikit siya at bumuntong hininga. Nagpapasalamat siya na hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Dumating ang isang babae na may dalang medicine kit. Kaya napatitig siya roon. Bakas din sa mukha ng babae ang iritasyon. Ngunit marahan ang pagkakatanggal nito ng tela sa braso niya. Ba't ka napadpad dito? Alam ba ng mga magulang mo na nandito ka? May nagtangka sa buhay ko. Sagot niya, isa na naman bang palabas yan, marasigan? Tanong nito at tagangat ng tingin sa kanya. Nangunot ang kanyang noo. Ha? Hindi na ito muling nagsalita pa at naging abala na sa paggamot ng sugat niya. Nang matapos umalis din ito ng walang paalam. Inaalala niya ang nangyari sa kanya at nagtagis ang panga niya dahil ang mga taong minsan niya nakatrabaho nagtaksil pa sa kanya. Sino kaya nag-utos sa kanila? Hi po ate. Boses ng isang batang babae. Napatingin siya ron at napakurap-kurap. Hi, ang ganda mo naman. Umupo sa tabi niya ang bata. Ako po si Cara. Ikaw po si Ate Amy Marasigan? Ako nga, kilala mo ko? Opo, kilala kita. Minsan ka na po kasi naikwento sa amin ni Tito Daniel. Sabi nga po niya masungit ka pero parang di naman po. Nangunot ang noo niya. Mabait naman ako. Hindi niya talaga maalala kung saan niya nakita si Daniel. Ngunit kailangan niya ding mag-ingat sa mga taong nakakasalamuha niya. Nang dumating ang gabi, hindi siya lumabas ng kwarto dahil abala siya sa pagtawag sa kanyang mga kaibigan. Bumukas ang pinto at nakita niya si Daniel na may dalang tray ng pagkain. Kumain ka na muna. Anyaya nito at nilapag sa maliit na lamesa ang tray. Salamat. Hindi rin naman ako magtatagal dito. Hahanap ako ng hotel na pwede kong tuluyan. Tumango ito habang nakatingin sa kanya. Ano ba nangyari? At napadpad ka dito imbes na sa hasyenda niyo? Malayo ang nilakbay ng bangka mo, Amy. Napalunok siya. Hindi na bale. Wala ka na naman magagawa kung sasabihin ko sa'yo. Isa pa, mangingisda ka lang, di ba? Nakikita na ka lang siguro dito, kaya ba't ba ako nagtatanong sa'yo? Tiningnan siya ni Daniel, dahilan para mapalunok siya. Aaminin niyang gwapo ito, at alam niyang habulin ng mga babae. Ngunit napaka-imposible na mayaman ito, at ito ang may-ari ng bahay kung nasan siya. Umiwas siya ng tingin at inabala ang sarili sa cellphone, na alam niyang sira na at wala ng pag-asa. Nagulat siya na ilapag nito ang isang cellphone sa kama kaya napatingin siya doon. Gamitin mo muna to. Thanks. Ibabalik ko rin to at magbabayad ako sa pananatili ko dito. Pwede naman ako mag-hostel o kaya hotel, di bale na. Kaso nga lang, hindi ko alam kung paano gagawin yan kasi natatakot ako baka may makakita sa akin eh. Gusto ko sanang gawin sa paraang hindi ako nakikilala ng mga tao. Pwede kitang tulungan. Talaga? Babayaran kita? Hindi na. Kakausapin ko lang may-ari. Tsaka kita sasabihan. Kumain ka na dahil alam kong gutom ka. Tiningnan niya si Daniel at nakaramdam siya ng bilis ng tibok ng puso. Pinilig niya ang ulo dahil sino naman na magkakagusto sa isang mangingisda. Gwapo ito pero hindi pa rin. Gusto niya ng lalaking mayaman at kayang tapatan ng pera niya. Salamat ulit ha. Bukas aalis na ako. Hindi mo na kailangan magpaalam. Umirap siya at humalukip-kip. I know right, I'm just saying that kasi malaki ang utang na loob ko sa'yo. At sa family mo. Naalala niya ang masungit na babae kanina. Nang maiwan siya mag-isa, nagsimula na naman siyang maalala ang nangyari sa kanya. Napapikit siya ng maramdaman ng namumuong pawis sa kanyang noo. Nanginginig siya sa takot at tila hindi makahinga, kaya agad niyang kinalma ang sarili. Bayad na po ni Engineer Gutierrez sa hotel room mo. Nagtatakang tinignan ni Amy ang babae sa front desk. Sa ilang araw niyang pananatili sa hotel at magbabayad na sana, tsaka niya lang nalaman na bayad na pala ang hotel room niya ng hindi kilalang tao. Paano bayad na? Magbabayad pa lang ako. Bayad na po, Miss Amy.
Binayaran niya na rin po pagkain mo at ilang gamit sa hotel room. Pwede ko ba malaman kung sino si Engineer Gutierrez? I'm sorry ma'am, hindi niya po dinidisclose sa impormasyon tungkol sa kanya. At hindi rin po namin ibibigay sa inyo. Hindi na siya nakapagtalo pa at agad lumabas suot ang kanyang puting short at isang itim na tank top. Malakas ang ihip ng hangin kasabay ng malakas na alon ng dagat. Tinignan niya ang mga tao na ngayon nakatingin sa kanya. Tila ngayon lang nakakita ng babaeng nakasuot ng sombrero at salamin. Nabalitaan niyo ba? Wala na raw ang bunsong anak ni Gloria at Theodore. Sabi ng isang matandang babae na nasa ilalim ng puno at abala sa paggawa ng bracelet. Talaga ba? Ang bata pa ng bunso nila mag-asawa tapos namatay lang? Ay, ang alam ko, aksidente daw at sumabog ang kotse. Ngayon pinaglalamayan nila ang pagkamatay ng bunso nila. Grabe nga at nakakaawa ang mag-asawa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Nangunot ang noo niya at ilang beses na napalunok dahil sa nalaman. Tinignan niya ang dalawang babaeng nag-uusap na ngayon ay umalis, dala ang paninda. Napatingin siya sa paligid at nakitang abala ang mga tao sa kanilang paninda at iba pang ginagawa. Amy? Tawag ni Daniel na may dalang 2 timba ng isda. Anong ginagawa mo dito? Tinaas nito ang timba na naglalaman ng isda. Nagbebenta na isda? Ikaw, akala ko ba nagpapahinga ka? Nagutom kasi ako. Hindi ako marunong magluto kaya dito na lang ako sa restaurant kakain. Kailangan niyang malaman kung ano nga ba ang nangyari sa kanyang pamilya at kung sino nag-utos kay Zeus na patayin siya. Galit at puot ang namumutawi sa kanyang puso. At kung hindi siya hikilos, maaaring pati mga magulang niya mapahamak. May alam ka ba sa balita rito? Tanong niya kay Daniel. Napatay ka na? Tanong nito pabalik, habang pinagmamasan ng dagat pagkatapos mabenta ang mga isda. Oo. Nalaman ko lang noong nakaraan na patay ka na. Kaya nagulat ako nung sinabi ni Kara na nakita ka niya sa dalampasigan. Walang malay at sugatan. Kaya ba ayaw mo malaman na ibang tao nandito ka? Kailangan ko pang alamin ang tunay na nangyayari sa hasyenda. Well, good luck. Sabi ni Daniela tumango. Sa sumunod na araw, naging abala siya sa kanyang hotel room. At nang sa wakas nakausap niya ang kaibigan, tuwang-tuwa siya. Diyos ko, I thought you were dead. Bali-balita ngayon, patay ka na talaga. What happened, Amy? Mga kapatid mo na naman ba? Tanong ni Emmanuel. Isang bading na modelo na nakatrabaho niya noon. Si Zeus. Siya ang dahilan kung ba't ako nandito, Eman. Siya ang dahilan ba't ako nawala ng malay sa bangka. Muntik na ako mamatay. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Ibibigay ko ang address. But please don't tell anyone about this. Naghintay siya sa kanyang kaibigan na ilang oras. Nang sa wakas makarating ito, mabilis silang pumunta sa isang restaurant. Nag-order agad siya ng pagkain habang pinagmamasa ng kaibigan na inaayos ang scarf nito sa leeg. Ano ba kasi ang nangyari, Amy? Pasabog talaga ang balita sa inyo. Natatarantang sabi ni Emmanuel na inayos ang boses sa pagiging baklita kesa sa pagiging matigas katulad dati. Si Zeus gusto niya akong patayin, Eman. Hindi ko alam na ganun pala siya. Hindi ko rin maintindihan kung ba't niya ginawa yun. Malakas ang kutob ko na isa sa mga kapatid ko ang nagplano ng lahat ng ito. Sino naman? Napatakip ito sa bibig na parang may napagtanto. Si Grace! Hindi ko rin alam pero isa lang ang sigurado ako. Planado ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung sino sa mga kapatid ko pero nag-aalala ako sa mga magulang ko. Pinagluluksaan nila ang peking bangkay ko. Sino naman ang tumulong sa'yo? Engineer Gutierrez? Sino? Yung anak niya o yung matandang engineer? Importante pa ba yun, Eman? Why? Ang yummy kaya ng anak niya. Napairap siya at agad na kumain. Pero gusto kong i-check ang mga magulang ko. Can you do that for me? I can't show up today because I need to investigate. Ang modeling career ko ikaw na bahala. Hindi pa ako makapag-function ng maayos. Napag-usapan nila ang importanteng bagay. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pinatuloy niya si Eman sa hotel room niya. Lumabas muna siya dahil hindi siya makatulog sa dami ng iniisip.
Ngunit paglabas sa elevator, nakita niya na naman si Daniel. Kinakausap nito ang isang guard kaya nangunot ang noo niya. "What are you doing here? Allowed ka bang pumasok dito?" Tanong niya at humalukip-kip. "Siyempre pwede ako dito." "Talaga? Magtitinda ka na isda dito?" Nagtaas siya ng kilay. "Kamusta pakiramdam mo? Mukhang magaling ka naman ah." "Yeah, I'm good. Kilala mo ba ang owner na hotel na to? I want to talk to him about my situation." Nakausap ko na ang may-ari nito. Alam niya na rin ang gagawin." Natigilan siya at napatingin sa lalaki. Nahihiwagaan talaga siya dahil pakiramdam niya hindi ito bago sa lugar na to. Lumapit siya kay Daniel at huminto ng ilang metro ang layo para hindi sila magdikit. "You're a fisherman, yet you seem so close to the owner of this hotel. Sino ka ba talaga?" "Hindi mo na kailangan pa malaman, Amy. Just sleep and relax. Tumawag ka lang pag may kailangan ka, Miss Sungit." Napakurap siya at napairap sa kawalan. Asshole. Sa ilang buwang pananatili ni Amy sa lugar, kung saan niya lagi nakakasama si Daniel, tila gumaan kahit papano ang buhay at pakiramdam niya. Hindi niya alam na ibang klaseng epekto ang binigay sa kanya ng binata upang makapag-isip na maayos. "Anong balita?" Tanong niya sa kaibigan na katatapos lang ng isang tawag. "Sis, kailangan mo nang bumalik at magpakita. Hindi maganda ang lagay ng mama mo at nasa ospital siya. Ang negosyo niyo, unti-unti nang hinahawakan ng mga kapatid mo at ang pera, Diyos ko! Araw-araw nasasangkot ang kapatid mo sa mga article bilang owner ng ilang buildings sa Take Note. Lagi siyang controversial sa mga parties." Nag-aalalang kwento ni Emmanuel at umupo sa tabi niya. Nagtagis ang panga niya. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Alam niya noon pa man na ito ang gustong mangyari ng mga kapatid niya. Ang masolo ang mga lupa at hasyenda, ngunit hindi nito magawa hanggat nandun siya. Ngayon na nakahanap ang mga ito ng tamang pagkakataon, mas lalong magiging miserable ang buhay nila kung di siya kikilos. "Ano pa? Kumusta ang hasyenda?" "Si Papa." "Ang papa mo? Abala sa mga social gatherings na may kinalaman sa pamilya mo. Baka nga nakalimutan ka na nila dahil ilang buwan na ang nakalipas, Amy. Kailangan ko na talagang bumalik. Kailangan na talaga, Amy. Bago pa mahuli ang lahat at masakop ng mga sakimong kapatid ang pag-aari niyo, bumalik ka na." Sa araw na yon, nag-isip siya ng plano sa kanyang pagbabalik. Tinignan niya ang dagat habang nakatulala at nag-iisip nang may maglagay ng juice sa kanyang tabi. "Malalim iniisip mo." Umayos siya ng upo at bumuntong hininga. "Babalik na ako ng mansyon. I need to fix everything, to have my revenge." "Kailan ka babalik?" "Bukas. Kailangan ko malaman ang nangyayari. Kailangan ko malaman ang katotohanan." Tinignan niya si Daniel at napagtanto na ang lalaking ito ang nakasama niya sa loob ng maraming buwan. Dinala siya nito sa buhay na hindi niya inaasahan na kahit paano mamahalin niya at ang buhay na mas kailangan niya. Noon gusto lang niya ng isang mayamang lalaki para sa kanya. Pero parang tumataliwas na ang desisyon niya habang kasama si Daniel. "Bakit mo ako tinitingnan?" "Wala naman. I'm happy that you're with me sa mga nakalipas na buwan. I'm just grateful to you." Napalunok si Daniel at kinagat ang loob ng pisngi. "Di ka naman mahirap alagaan sa mga nakalipas na buwan. Isa pa, wala nga nakakilala sa'yo dito, kaya hindi ka sakit sa ulo." So kung may nakakakilala sa akin, posible ako maging sakit sa ulo mo?" "Konti lang. Ang mahalaga, suot mo lagi ang sombrero mo at shades mo." "Siyempre no, gustuhin ko mang suwayin ka. Ayaw ko na mapahamak ako." Napuno ng tawanan at kwentuhan ng hapon na yon, hanggang sa maihatid siya ni Daniel sa hotel room niya. Ang kaibigan niyang si Emmanuel ang bumungad sa pinto kaya natigilan nito at napatingin sa lalaking kasama niya. Si Emmanuel, kaibigan ko." Pagpapakilala niya. "Oh!" Tumawa si Emmanuel at nilakihan ng pagbukas ng pinto. "Pasok kayo." "Hindi na. Daniel pala." Nagpakilala si Daniel sa kanyang kaibigan. "Emmanuel Vargas." Tumikim siya sa matinding tensyong namumuo sa dalawang lalaki sa harapan niya.
Agad niyang hinarap si Daniel na nakatingin sa kanya ngayon. Salamat pala ulit. Mag-ingat ka kapag nakauwi ka na. Dadalaw ako sa bahay mo kapag maayos na ang lahat. Nagulat siya na hawakan ito ang siko niya at halikan siya sa pisngi. Natulala siya ngunit parang normal lang kay Daniel ang ginawa nito. Maging sa pagpasok niya sa hotel room, nakatulala siya. Kundi lang siya tinapik ni Emmanuel, baka hindi na siya bumalik sa realidad. Hindi mo kilala yon? No. Ang alam ko mahingisda lang siya. Oh my gosh! Pinahiran ni Emmanuel ang gilid ng mga mata nito dahil sa pagtawa. Really? A fisherman na ganun kayami and hot? Why? Ba't ka ba tumatawa dyan? My dear Amy, you're so innocent and clueless. Huh? Ano ba sinasabi mo? He's Engineer Daniel Gutierrez. He's the owner of this hotel. Nakakagulat na hindi mo alam. Huh? Are you joking? Syempre hindi, no? Ba't naman ako magbibiro sa'yo? Kilala mo ako, Amy. At alam kong pagkakakilanlan ng lahat ng tao sa industriya nating mayayaman. So basically siya palang tinutukoy mo sa akin. Kilala ko na siya ng matagal. At ang parents niya, kilala ko din. Kaya nagulat ako na magkasama kayo ni Engineer Daniel. Natulala siya at hindi makapaniwala sa narinig. And alam mo ba, nagtanong ako sa ibaba kung kanino hotel room ito. Alam mo ba kung kanino? Kanino? Kay Engineer Daniel din. Ito ang pribado niyang hotel room at ikaw ang nandito. How sweet, right? Tuluyan na talaga siyang napangangas at sinasabi ng kaibigan. Maarte pa itong uminom ng kape. Na para bang enjoy na enjoy itong nakikitang nagugulat siya. What the hell? Hindi niya naisip ang bagay na yun pero that's good, right? At least safe siya. Gusto niya pa naman si Daniel. Pumalakpak si Amy habang nakatayo sa gitna na nagkakasiyahan ng 4 niyang kapatid na ngayon ay gulat na napatingin sa kanya. Sa gilid nakita niya si Zeus. Napalingon sa kanya ito at halata ang gulat at kaba sa mata nito. Nagsimula siyang maglakad kaya lahat ng tao napatingin din. What a nice celebration! Amy? Tawag ni Raymond. Buhay ka? Tanong ni Gladys at pasimpleng tumingin sa harap. Tinignan niya ang mga kapatid at ngayon palang gusto niya nang ibuhos lahat ng galit niya. Huminto siya sa di kalayuan sa mga ito at pinagmasdan kung paano magulat at kabahan at matakot ang mga kapatid niya. Hindi ako makapaniwala. Pinagluksaan niyo ang peking bangkay ko. Hinubad niya ang kanyang salamin. Patay ka na! Sigaw ni Gladys. Are you really stupid? Tanong niya at tiningnan ng mga taong nasa likod niya bago ngumiti. The party is done. Dire-diretso ang pasok niya sa malaking mansyon upang hanapin ang kanyang ama. Konting kalabit na lang sa kanya para na siyang bulkang sasabog. Mabilis siyang hinablot na isa sa mga kapatid niya at marahas na naging pagharap niya. Anong ginagawa mo dito? Ba't ka bumalik? Patay ka na, Amy! Sabi ni Tamara. Bitiwan mo nga ako. Patay na ako dahil yun ang sinabi niya sa lahat ng tao. Yun ang pinaniniwalaan nila mama, pati si papa. Nalagay pa sa panganib ang buhay ng nanay natin sa hagawan yung 4. Masaya na kami dito, Amy. Sabi ni Grace. Pwes, hindi ko kayo bibigyan ng kasiyahan. Kasi nagbalik na ako. Mariing sabi niya. Sa sumunod na araw, nag-imbestiga siya tungkol sa mga kapatid at sa sinabi ni Emmanuel tungkol sa kanilang negosyo. Ganun na lamang ang gulat niya na makitang nangialam ang mga ito sa lupa at ibang pera na hindi sakop ng ari-arian ng mga ito. Nagwaldas na malaking pera ang mga kapatid niya sa walang kwentang bagay katulad ng pagbili ng mall, pagbili ng ilang resort, pagbili ng mamahaling kondo. Alex, ito na ba lahat ng dokumento? Tanong niya sa sekretarya ng kanyang ina. Yes, ma'am. Your task for today is to find evidence na maglalabas ang baho ng mga kapatid ko. Make sure na hindi nila malalaman yon. Noted, ma'am. Ito pa lang ang simula ng galit niya para sa mga kapatid. Ngayon pa lang, para nang piniprito sa apoy ang katawan niya. Anumang oras pwede siyang lumiyab sa galit. Ibenta mo ang 2 condominium sa mataas na presyo.
Utos niya sa may-ari ng building. Pagkatapos maibenta ng mas malaki i-band mo ang mga kapatid ko dito. Copy, ma'am. And, gusto kong gumawa ka ng report na may utang sila sa'yo at sa unit na kinuha nila. Dumaan siya sa bangko, kung saan kailangan niyang makita ang perang winaldas ng mga kapatid niya. Huminga siya ng malalim at agad na palunok. Malaking pera yon, at yun ang mamanahin niya, pero nawala na parang bula. Miss, I want their ATM on freeze. Pardon, ma'am? Tanong nito at tinignan siya. Miss Amy, kayo pala yan. I'm sorry, ano pong gusto mong gawin ko? I-freeze mo ang access nila sa account. Ayoko may makuha pa sila habang iniimbestigahan ko kung saan napupunta ang perang nawawala. Napatingin ang teller sa screen. Mabilis na nag-type sa katumango. Sige po, Miss Amy. Ipa-flag ko na rin to para sa branch manager. May gusto po ba kayong ipaprint na transaction history? Tumango si Amy. Pilit pa rin kinakalma ang sarili. Yes. Gusto ko makita lahat ng galaw mula noong huling buwan. Habang inaayos ng teller ang request, tumingin si Amy sa salamin sa gilid ng counter. Hindi galit ang nakikita niya sa sarili, kundi determinasyon para gawing tama ang lahat ng mali ng mga kapatid niya. Pagkatapos ni Ron, tsaka siya pumunta ng ospital para tignan ng ina. Maayos ang lagay niya, Miss Amy. May mga kailangan lang kami check na gamot niya. Dahil imbis na bumaba ang blood pressure niya, tumataas pa ito ng konti. Tumataas? Akala ko ho ba maayos ang maintenance meds niya? Yun nga po ang problema. Sa records, iba ang gamot na naibigay sa kanya nitong mga nakaraang araw. Hindi ito dapat ang para sa kondisyon niya. Gusto kong malaman kung sinong nagbibigay ng gamot sa kanya at kung isa sa mga kapatid ko, alam mo na ang gagawin, Doc. Yes, Miss Amy. Aayusin namin agad. Tinignan niya muli ang kanyang ina at naisip na hindi na muna siya magpapakita hanggat hindi maayos ang lagay sa mansyon. Kailangan niya munang tapusin ang gulo bago niya kausapin ang magulang. Habang naglalakad siya palabas, tumunog ang cellphone niya. Nakita ang pangalan ng sekretarya ng kanyang ina. Hello, Alex. Ma'am, nakuha ko na po ang impormasyon tungkol kay Ma'am Grace. Ayon po sa nalaman ko, may isang negosyante na pinapondohan ng kapatid niyo. Siya mismo ang bumibili ng ilang ari-arian para ibigay sa negosyante. Ang sabi sa akin, parte pa raw ito ng modeling agency. At ang sabi ng ilan, engaged na raw po sila. Lahat ng winawaldas niya napupunta sa lalaking yon? Yes, ma'am. Oh, okay. Text me when you're done. Nakatulala siyang sumakay sa kotse. Doon siya nanatili ng ilang minuto. Alam niyang hindi sila nagkakasundo ng mga kapatid, ngunit hindi siya papayag na basta na lang ang ng mga ito ang dapat sa kanya. Pumasok si Amy sa art gala ng kapatid niyang si Tamara. Lahat ng tao masayang naglilibot sa bawat paintings na ginawa ng kanyang kapatid. At lahat ng tao ay namamangha at ang iba pa'y bumili ng 1 hanggang 3 paintings. Ano ginagawa natin dito, sis? Basta. Magmula nang malaman ng lahat ng taong buhay siya, nagkaroon ng mga ito ng trust issue sa mga kapatid niya. Naging mabuti naman na ibang tao sa kanya at masaya pa na walang nangyaring masama sa kanya. Habang ang iba naman, hindi pa rin makapaniwala at nagtatanong pa rin hanggang ngayon kung sino ang mastermind. Hi, I want you to insert this. Inabot niya ang isang USB sa isang AV technician ng art gala. Ano po nilalaman nito? Mahalaga sa akin ang flash drive na yan. Gagawin mo ba? Inilapag niya ang isang sobre na naglalaman ng malaking pera. Mabilis na tumango ang lalaki. Ako na pong bahala. Lumabas siya at agad pinagmasdan ng malaking art gala ng kanyang kapatid. Hindi niya alam kung alam na ba ng mga ito naka-freeze ang bawat account ng isa. O baka naman gumagawa mga ito ng paraan para kumita ng pera. Lahat ng gawa ni Miss Tamara ay hindi sa kanya. Ninanakaw niya ito sa isang kilalang artist at ginagaya ang postura ng bawat painting. Umalingaw-ngaw ang isang boses sa isang malaking screen na nasa gitna. Napalingon ng mga bisita. May ilang napabulong. May iba namang tahimik lang pero halatang naguguluhan. Nakita niya ang kapatid na natigilan at napanganga.
habang siya kalmadong nakatingin kay Tamara. Ibig ba sabihin, nakaw lahat ng painting si Miss Tamara? Boses yan ay isang kilalang reporter. Yes, may ebidensya kami. Mga original na sketch, video na studio, pati mismong artist na ginaya niya narito ngayon. Lumabas sa screen ang ilang orihinal na gawa ng isang artist, nakagaya ng gawa ng kanyang kapatid. Gulat na napatingin sa kanya si Tamara, ngunit isang matamis lang nangiti ang ginawad niya. Una pa lang to. Gusto niya ipakita sa mga ito na hindi siya basta-basta. That's not true! Totoo mga gawa ko, lahat yan akin! Ngumiti siya. She's really scared to lose her career. Sa kabilang dako, nakita niya si Daniel na nakatingin ngayon sa kanya. Napawi ang ngiti niya at napatitig sa binatang nakahalukip-kip at pinapanood siya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngayon lang sila ulit nagkita sa loob ng maraming linggo. Let's go, Eman. Huh? Bakit Gusto ka pa makita kapatid mo nagwawala? Ano ka ba? Basta tara na. Pinanlakihan niya ito ng mata. Mabilis silang umalis doon. Ngunit natigilan siya nang mauna pa rin si Daniel sa kanya sa paglabas. Napaatras siya ng isang kotse ang tumigil sa harapan niya at lumabas doon ang binata na mariin ang tingin sa kanya. Daniel, anong ginagawa mo rito? Ihahatid na kita. No, I'm fine. Tsaka nariyan naman, nasaan ang kotse ko? Nasa sekretarya mo. Binuksan nito ang pinto. Sakay. Wala siyang nagawa kundi ang sumakay. Pagkatapos magpaalam kay Emmanuel na tuwang-tuwa pa at kumaway pa sa kanya. Umirap siya dahil kung pwede niya lang sabunutan ng baklitang yon gagawin niya. Mabilis ang pagmamaneho ni Daniel. Hindi pa rin siya makapaniwalang mayaman talaga ito. Nagkakagulo sa asyenda dahil alam nilang bumalik ka. Kagaya ng mga kasambay sa mansyon niyo. Gusto ko rin makita ng mga magulang mo. Hinanto nito ang kotse sa tapat na isang condominium building. Hindi ngayon, Daniel. Hindi nila ako pwedeng makita o kausapin hanggat di pa ako tapos sa mga kapatid ko. Gusto ko lang malaman kung sino nag-utos kay Zeus at kung ba't niya ako kailangan patayin. Hindi matatapos ang gulo na to, kundi ako gaganti sa kanilang lahat. At kung hindi ko mapapatunayan kung sinong may sala. Narinig ko lahat sa sekretarya mo. At nag-aalala ako sa kalagayan mo. I alerted all my guards to protect you. Kinagat niya ang labi at napailing. Hindi ko kailangan yan. At hindi mo kailangan gawin to. Kaya ko ang sarili ko. At habang puno pa ng galit ang puso ko, hindi ako titigil. Sa totoo lang hindi ko alam, bakit nananatili ka pa rin sa tabi ko. But I want to thank you. Salamat. Nagkatinginan silang dalawa. At sa pagkakataong yon, naramdaman niya hindi may paliwanag na kapayapaan. Ngayon sigurado na talaga siyang gusto niya ang lalaki. Malalim ang pagkakagusto niya dito. Sa pagkakataong yon, hindi niya na kayang titigan ang labi nito. Pero nagulat siya na hawakan nito ang kanyang pisngi at hinalikan siya nito sa labi sa marahang paraan. Tahimik lamang si Daniel. I know this isn't the right time, but I want you to know you're my safe place. Namumungay ang mga mata ni Daniel habang nakatingin sa kanya. Shit. Tumawa ito at napasinghap. Crush kita nun. Pero marinigyan mula sa'yo ngayon? Parang panaginip. Napaawang ang labi niya at napaatras ng bahagya. What? Narinig niya ba ng tama yon? Talaga bang sa gitna ng gulo nila naisip na lumandi ngayon? Natawa siya ng tipid. Agad na tinanggal ang seatbelt bago tinignan si Daniel. Dito ba ang condo unit mo? Yes. Gusto mo magpahinga? Tanong nito at binuksan ang pinto ng kotse. Silence means yes. Natawa siya at napailing. Sabay silang pumasok sa elevator. Habang abala siyang nagbabasa ng article tungkol sa kapatid niya. Ngumisi siya at agad sumunod kay Daniel papunta sa unit nito nang biglang may tumawag sa kanya. Hello Alex, handa na po ang dokumento para kay Sir Raymond. Very good Alex.
Lumabas si Amy ng elevator suot ang navy blue dress at isang mataas na heels. Sa kamay niya ang dokumento na magpapabagsak sa kanyang panganay na kapatid. Tuluyan na nitong lulubayan ang kumpanya ng mga magulang nila. This way po, ma'am. Saad ng isang babae. Pagdating sa boardroom, agad siyang pumasok at nakita si Raymond na natigilan sa pakikipag-usap nang makita siya. Isang matamis na ngiti ang iginawad niya sa kapatid, habang dala niya ang dokumento ng maling pamamalakad nito. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Raymond. Gusto ko lang naman ipaalam sa mga tao nandito kung anong klaseng CEO ka. Tumawa siya at napailing. Nagpapanggap ka na CEO ng kumpanya na ito, tama? Natahimik ang buong boardroom. Ang mga investors nagkatinginan. Halatang naguguluhan dahil sa sinasabi niya. Napatayo si Raymond at inayos ang necktie nito habang nagpapanggap na kalmado. Di ko alam ang sinasabi mo. Wala kang karapatang guluhin ang meeting na to. May karapatan ako. Bilang shareholder, bilang taong may malasakit sa kumpanya. Lahat ng nasa dokumentong to totoo. Gusto mong lokohin ang lahat. Maging sila mama at papa pero hindi ako papayag. Tahimik pa rin ang silid, pero ramdam na ramdam ang tensyon. Isa sa mga investors ang kumuha ng dokumento at nagsimulang magbasa. Kaya taas noon niyang pinagmasdan ng kapatid na kabado at natataranta. Lahat ay nagulat, nakakunot ang noo, at ang iba naman hindi makapaniwala sa nabasa. Hindi ko akalain ganito pala nangyayari sa loob ng kumpanya. Kung totoo lahat ng ito, mukhang kailangan natin mag-imbestiga. Hindi totoo nakalagay dyan. Sigaw ni Raymond at marahas na hinablot ang mga dokumento. Pinapalabas lang niya na hindi maganda ang kalakaran ko sa kumpanya dahil malaki ang inggit niya sa akin. Inggit? Napailing siya at bahagyang natawa. Hindi ko kailanman ginusto ang posisyon mo, Raymond. Ang gusto ko lang maayos ang kumpanya. Hindi yung sinasaktan ng mga tao nagtatrabaho dito. At hindi kinukurakot ang pera ng mga magulang natin. Tumayo ang isa pang investor. Hindi na ito tungkol sa personal na away. Tungkol na ito sa kumpanya ni Gloria at Theodore. May mga ebidensya na kailangan ng pag-aralan at kung wala kang tinatago, ba't ka natataranta? Ngumiti siya at agad yumukod sa ilang investors at umalis. Tila dismayado ang mga ito sa pag-uusap nila. Tiningnan niya muli ang kapatid, bago na pailing, at nakangising umalis sa opisina dahil may isa pa siyang aasikasuhin. Kuya Raymond? Check. Ate Tamara? Check. Dalawa na lang. Mabilis siyang pumunta sa isang private subdivision kung saan nakuha niya ang impormasyon tungkol sa kanyang ate Grace. Bumaba siya ng kotse at mabilis naglakad papunta sa isang 2-story house at nang makatapak sa pinto ng bahay, nakita niya ang 3 kotse kaya nangunot ang kanyang noo. Humanda siya sa akin. Akala ba niya matatapos lahat ng ito sa pagiging bida-bida niya? Umaalingaw-ngaw ang boses ni Grace. Akala ko ba magaling ang boyfriend mo si Zeus? Akala ko ba patay na si Amy? Tignan mo yung ginagawa niya sa ating 4, ginagantihan niya tayo. Singhal ni Gladys. Natigilan siya at agad nagtago sa likod ng kotse. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Lalo na sa parte na boyfriend ng kapatid niya ang taong nagtangka sa buhay niya. Freeze ang lahat ng accounts natin. Ang tayong pag-asa na lang natin ay ang maklose ni Kuya Raymond na deal na yon. Lintik na Amy na yan. Sana namatay na lang siya at magsama sila ng mga ari-arian niya. Singhal ni Gladys. Pinaglaylo ko muna si Zeus dahil pinaimbestigahan siya ng mga Gutierrez. Ayaw ko malaman nila ang ginawa ko. Si Daniel ba ang boyfriend ni Amy? Ayon sa balita, oo. Wala tayong laban sa pamilya nila, Gladys. Ang tayong magagawa natin hintayin si Kuya Raymond. Nang matapos niyang marinig ang usapan ng kanyang kapatid, mas lalo niyang ginustong sirain ang mga ito. Galit na galit siya, habang sinasabi kay Alex sa mga susunod niyang hakbang para ibaon sa utang ang dalawa niyang kapatid. Hindi pa sapat lahat ng ito. Kahit na-freeze na account nila, gusto ko pa rin silang ibaon sa utang. Gusto ko maramdaman nila kung anong naramdaman ko na nasa bingit ako ng kamatayan. Paano mo yun gagawin, ma'am? Simple lang.
May mga negosyo silang pinangalan sa ibang tao. Habang inakala ng lahat na patay na ako. Yun ang ginamit nila para sa pera nila. Ipapasok ko ang mga utang doon. Gagamitin ko ang mga supplier, mga dating kapartner nila. Lahat ng transaksyon ilalagay ko sa pangalan nila. Tinapos niya lahat ng trabaho. Sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa, pumasok ang kapatid niyang sina Tamara, Raymond at Gladys. Sabay-sabay ang mga ito sa paghawak sa kanya. Pero mas nagulat siya nang pumasok ang 4 na kalalakihan upang protektahan siya laban sa mga kapatid niya. Sira rin talaga ang ulo mo, Amy, no? Masaya ka na ba sa ginawa mo, ha? Masaya ka na ba sa nakikita mo? Nanihirapan kami? Sigaw ni Tamara. Lahat ng inagaw mo sa amin. Lahat na lang. Lahat ng dapat para sa amin kinuha mo. Ano pa bang gusto mong palabasin? Kulang na ipakulong mo kami. Sigaw din ni Gladys. Wow. Huwag ka mag-alala, ate. Sa susunod makikita tayo sa kulungan. Halatang hindi inaasahan ng mga ito ang sagot niya. Akmang lalapitan siya ni Raymond nang humarang ang isang lalaki. Nasa kalagitnaan sila ng tensyon nang marinig nila ang boses ng kanilang ina na hindi niya inaasahan na makikita sa opisina. Amy. Tawag nito at napatitig sa kanya. Mama! Anak, ang anak ko! Ano ba nangyayari sa inyong 5? Bakit kayo nagpapatayan at kung ituring ang isa't isa'y para bang hindi kayo magkakadugo? Lahat sila natigilan ng marinig ang boses ng kanilang ina. Lalong-lalo na siya na hindi halos makatingin sa kanyang mga magulang. Bakit hindi mo tanungin si Amy, Mama? Siya naman talaga ang punot-dulo ng lahat ng ito eh. Siya naman talaga nag-umpisa. Sabi ni Gladys, bakit ako? Kayo nga itong may ginawang masama sa akin? Pwede ba? Ikaw naman talaga nagsimula eh. Ikaw ang unti-unting sumisira sa amin, Amy. Pwede bang huwag kang magpanggap pa? Hindi bagay sa'yo. Tumaas ang boses ni Tamara. Magsitigil kayo! Sigaw ni Gloria. Sige, sabihin niyo nga sa akin, ano ba ang nangyayari? Bigla ka nabuhay, Amy. Biglang nalaman ko na lang nagkakagulo na kayong lahat. Sinisira ni Amy ang pamilyang ito, Mama. Sinisira niya ang pangalan namin para magmukha siya mabuti sa lahat. Sinisira niya ang reputasyon namin bilang marasigan. Para siya ang umangat. Hindi nga namin alam kung paano siya nakauwi o kung bakit buhay siya. Sabi ni Grace, bakit mo yun ginawa, Amy? Anong dahilan? Nanatili siyang walang imik dahil hindi pa siya tapos. Kailangang makulong ni Zeus kasama ang kapatid niya. Kailangan niyang ilantad ang lahat ng masamang ginagawa ng mga kapatid niya sa likod ng kanilang mga magulang. Amy, kinakausap ka ng mama mo. Hindi namin alam kung ano nangyayari sa inyong 5. Mga anak namin kayo, kaya gusto naming maliwanagan sa lahat na nangyayari. Malaking problema, Papa. Sagot niya, ano yun? May nangyari ba sa'yo na umalis ka? Anak, magsabi ka. Tinignan niya ang mga kapatid na ngayon nag-iwas ng tingin. Tinignan niya ulit ang kanyang ina. At matamis na ngumiti bago marahang umiling. Ayos lang po ako, Ma. Malalaman niyo rin naman po kung ano talaga yung nangyari. Pero hindi pa ngayon. Anong ibig mo sabihin, Amy? Huwag mo nga akong tinatakot, anak. Ipaliliwanag ko po lahat, Mama. Mabilis siyang umalis doon habang mahigpit na hawak ang sling bag. Taas noo siyang lumabas at agad sumakay ng kotse. Pinuntahan niya agad ang kondo ni Daniel at naabutan ng binata na palakad-lakad sa sala. Daniel, nagangat ito ng tingin at mabilis naglakad papunta sa kanya at niyakap siya. Nangako ako sa'yo, diba? Pagkatapos ng lahat na ito, sasama ako sa'yo. Yes, Amy. What's the problem? I want to end this as soon as possible. Naisip ko na habang ginagawa ko lahat ng ito, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Noon galit na galit ako. Pero ngayong malapit na ako matapos, naisip kong gusto ko na ng tahimik na buhay. Hindi niya akalain na magiging isang desisyon ito para sa kanya. Iwan ang lahat at mamuhay kasama si Daniel. Gusto niya makilala ng lahat bilang isang simpleng marasigan at asawa ng businessman. She always chased success. Before,
But knowing the results, naisip niyang ayaw niya nang sumugal pa. Nalagay na sa panganib ang buhay niya. Ayaw niya nang maulit pa yon. I will cater an event where I will expose them. Gagawin ko lahat para hindi na maloko sila mama at papa. Gagawin ko ang lahat para mabawasan ang iniisip nila at para malaman nila ang tunay na motibo ng mga anak niya. I understand. Nakakalungkot na kailangan namin umabot sa ganito. Masaya naman kami dati at magkakasundo kami. Pero mukhang tama ang sinabi sa akin ng mga matatanda na kapag nagpalamon ng isang tao sa pera, hindi na nito alam ang ginagawa kahit makapatay man sila. Tatapusin ko ito at ipapakita na lumaban ako. Nilabanan ko ang panganib at nakaligtas ako sa kamay nila. I want to see them paying their sins to the prison. Hindi biro ang ginagawa nila. Sasamahan kita sa lahat ng bagay na gusto mo. And I thank you for that. Malaking tulong ka sa buhay ko. Sa sumunod na oras, dumating ang organizer ng event na ikikater niya at napag-usapan nila ang kanyang plano. Ang purpose lang naman ng event, para malaman ang lahat ng ginagawa ng mga kapatid ko at para malaman ng mga tao kung sinong marasigan ang hindi mapagkakatiwalaan. I want to expose them. Copy, ma'am. Nakausap ko na rin ng mga taong naka-assign sa videos and other pictures na i-distribute bukas. Sagot ng babae. Nang matapos sila makapag-usap, tumawag siya sa mansyon. Pinaimpake niya ang mga damit niya. Tataka siya sa gitna ng kaguluhan. Bahala na mga pulis na mag-ayos ng gulo sa event. Ang tanging mahalaga sa kanya makasama si Daniel at tumakas sa magulong mundo. Puno ng mayayamang bisita ang buong bulwagan ng malaking hasyenda nila Amy. Hindi pa kasama ang iba pa niyang inimbitahan galing ibang bansa. Habang pinagmamasdan niya ang lahat, nakikita niya na agad ang resulta at ang gulong gagawin niya. Sis, are you ready? Tanong ng baklitang si Eman. Yes, handa na ako. You are so brave, Amy. Kinaya mo lahat ng pagsubok. Kinaya mo lahat ng hadlang sa plano mo. Alam mo, sigurado ako pagkatapos nito, magkakaroon ka ng magandang buhay. At syempre kasama si Engineer Daniel. Salamat, Eman. Isa ka rin sa nagpapalakas ng loob ko. Sa mga sumunod na oras, bumaba na siya para makapag-usap sa mga tao. At para din maglaan ng oras sa mga bisita nila. Nakita niya sa dagat ng tao, ang mga kapatid niya na binabati ang mga bisita lalo na ang mga tiyahin nila. Nakita niya sa dagat ng tao si Zeus na may malaking ngisi habang kasama ang kapatid niya. Tumikim ang MC. Good evening to all and please settle down. Umupo siya sa gilid kasama si Eman. Hinawakan niya ang baso ng wine habang inaayos ang buhok. Huling beses niya na itong gagawin at pagkatapos nito, magpapahinga na siya. Tinignan niya ang mga magulang at napangisi dahil si Daniel na ang bahala dito. Bago tayo magsimula sa ating event, may nais lamang kaming ipakita sa lahat. This is also one of the highlights of this event. Exciting! Bulong ni Emmanuel sa kanya. Mula sa isang malaking projector, lumabas ang 5 cartoon character na walang iba kundi silang magkakapatid. Pinakita roon na aksidente kung saan huli siyang nakitang walang malay sa bangka. Detalyado ang lahat ng pangyayari na hindi niya maiwasang mapangisi habang nanonood. Laki ng ginastos mo dito Di naman. Sagot niya sa kaibigang si Emmanuel. Sunod naman ay pinakita ay ang pagiging korap ng kanyang mga kapatid. Pagtatangkas sa buhay niya, maging ang buhay ng mga kapatid niya. Lahat ng tao, tahimik ngunit inaasahan niya na ang gulat sa mga mata ng mga magulang niya. Sunod ay pinakita ay ang mga resibo ng illegal na negosyo at ilang ebidensya sa maling pamamalakad ng mga kapatid niya. No, that's not true! Sigaw ni Gladys. Stop the video! Ani Tamara. Oh my gosh, patayin niyo yan! Tumayo siya at agad pumunta sa gitna para hawakan ang microphone. Tinignan niya ang mga kapatid na ngayon ay nasa harap ng maraming kamera. Kitang-kita sa screen ang gulat nilang muka. Mama, Papa, I am really sorry kung kailangan pang humantong sa ganito ang lahat. Pero ito lang ang tanging maitutulong ko
This is what I wanted for the both of you. To be safe and happy. Sinungaling ka, Amy! Sigaw ni Tamara. Huwag mo kaming gawing masama sa kwento, masinungaling ka! Never ako naging sinungaling sa inyong lahat. Dahil ito naman ang purpose ng event. I want to expose them for almost killing me. Yes, I was gone for months. Nawala ako dahil sa kagagawa ng mga kapatid ko. Dahil hindi nila matanggap na ako ang tagapagmana. Oh my God! Huwag niyo nga pakinggan niya babaeng yan. Ganyan si Amy kapag di niya nakukuha. Maaring bunso ako sa magkakapatid. At saka napunta ang lahat na para sa inyo. Pero hindi ako magsisinungaling sa inyong lahat. Lahat na nakita niyo sa video, isa lang sa mga pangyayari bago ako bumalik. Tinignan niya ang mga magulang na nakatayo na ngayon. Umiiyak na ang kanyang mama. Hindi niya pinansin ang pagbato ni Tamara ng water bottle sa kanya. O kung ano mamakita nitong pwedeng ibato sa kanya. Mama, stop her! Sigaw ni Gladys. I can't believe this. Hindi ko kayo pinalaki para gawin niyo yan sa isa't isa. Ipagtatanggol mo pa rin ba ang bunso mong? That's enough! Sabi ni Raymond habang matalim ang tingin sa kanya. Hindi ko alam kung ano naging pagkukulang ko sa inyong apat at nagawa niyo yan sa kapatid niyo. Sigaw ni Theodore na nagpagulat sa kanilang lahat. Wala akong anak na kriminal. Mas lalong wala akong anak na sinusuportahan ng isang kriminal. Papa! Tawag ni Grace na umiiyak. Lahat kayo paborito ko. Lahat kayo mahal ko pero ano tong ginawa niyo? Sa bunso niyo pang kapatid na si Amy? Sabay-sabay na pumasok ang mga pulis at ilang tauhan ni Daniel. Napatingin siya sa mga kapatid niyang susugurin sana siya nang huminto ang mga tauhan ng lalaki para protektahan siya laban sa mga ito. Ano, masaya ka na, ha? Kulang pa. Sagot niya. Kapal na mukha mo. Ang kapal ng pagmumukha mo, ipakulong kami, Amy. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Sa susunod na magkikita tayo sa kulungan na. Bumaling siya sa kanya mga magulang. I'm sorry po ulit, Mama and Papa. Napailing ang kanya mga magulang. Nadurog ang puso niya na makita ang inang humahagulhol habang hawak ng mga pulis sa mga kapatid niya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Daniel na naghihintay sa kanya. Kaya tumango siya at buo na ang desisyong sumama sa lalaki. Ilang taon na makalipas, sa loob ng maraming taon, tinupad nga ni Amy ang pangako niya sa kanyang sarili. Pagkatapos ng magandang nangyari sa nakaraan, pinakasalan niya si Daniel at tumira sila sa isang lugar kung saan sila unang nagkita, kung saan siya tinangay ng alon. Mommy, ang ganda po ng damit na binili namin ni Tita Alondra. Sabi ni Therese, ang kanyang panganay na anak. Talaga? Ano pang binili niyo? Marami pa po. Ilang taon nang nakalipas magmula nang manirahan sila dito sa bahay ni Daniel, kasama ang pamilya nito. Nalaman niya rin ang panloloko na ginawa ni Raymond sa mga tao dito. Kaya gano'n na lang ang galit ng tiyahin ni Daniel sa kanya. Nang ikasal sila ng lalaki, nagkaroon ulit siya ng bagong purpose sa buhay. Ang maging mabuting asawa at ina sa pamilya niya. Sa ilang taon na lumipas, nagkaroon siya ng komunikasyon sa kanyang mga magulang tungkol sa paglayo niya. Noong una hindi matanggap ng mga ito ang ginawa niya. Ngunit kalaunan pumayag ang mga ito sa desisyon niya. Sa nakalipas na taon, nabalitaan niyang nakulong sina Raymond, Grace, at ang boyfriend nitong si Zeus. Habang si Tamara at Gladys walang nakitang ebidensya kaya nakalaya din. Maya-maya lumapit sa kanya si Daniel. Hinalikan ang kanyang noo. Sabay-sabay silang kumain ng araw na yon. At nakinig sa kwento ng mga bata. Nakausap mo na ang mama mo? Tumango naman siya dito. Tumawag siya sa akin kanina. Gusto niyang makita ang mga bata. Sinabi ko na mamayang gabi doon tayo kakain. Sa nakalipas din na taon, mas lalong lumaki ang negosyo ng mga magulang niya. At mula nang mawala sa pamamahala ng Kuya Raymond niya ang kumpanya, naging smooth ang daloy ng pera at wala nang aberya pa. Nang sumapit ang gabi, bumiyahe sila papunta ng hasyenda. Tuwang-tuwa siya na makita ang mga magulang niya nakaabang sa pinto. At na makita ng mga ito ang mga bata.
Tuwang-tuwa lalo na si Gloria. Niyakap niya rin ang ama at sabay-sabay silang pumunta ng hapagkainan. Tuwang-tuwa siya at ang kanyang mga anak dahil halos lahat ng pagkain paborito nilang mag-ina. Plus, pinagsisilbihan pa silang dalawa ni Daniel. Kamusta kayo? Kamusta kayo doon? Okay naman po kami doon, Mama. Masaya po yung buhay namin doon. At natuto na rin po ako ng mga gawaing bahay. At may konting kaalaman na rin sa pagluluto. Nakangiting pagmamalaki niya. Proud na proud namang ibinida ng kanyang asawa ang mga pagbabago sa buhay nila at ang progress niya bilang misis. Tinignan niya ito at hinawakan ang kamay ni Daniel. I'm just so glad that you two are married. Masayang-masaya ako dahil may mga apo na kami. Dagdag pa kayo na isa please. Si Mama talaga. Pero sige, para 3 ang aming mga anak. Pagbibigyan namin kayo. Habang nagtatawanan sila, naisip niya ang mga kapatid niya. Pero, kung iisipin ang mas nararapat at makakabuti sa kanilang lahat, sa tingin niya walang masama sa ginawa niya. Sa bandang huli lahat sila natutong maging responsable. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay kaya nilingon niya ito. Alam niya sa sarili niya, matagal na naswerte siya sa kanyang asawa. Hindi lang ito gwapo, kundi mabuti pang asawa sa kanya. At napakabait na ama kay Therese at Chanel. At sa kanilang susunod pang anak na pagpaplanuhan pa lang nila. Walang pagsisisi si Amy. Naniniwala siyang lahat ng nangyari ay nakatadhana. At nakatadhana siyang maging masaya at karapat-dapat sa mga blessings na nararanasan niya. The end.